Kabanata 301. Bahagyang humihip ang hangin habang namamalagi sa hangin ang mga salita ni Maisie. Natigilan ang ekspresyon ni Rowena. Ang mga babae ay may mahusay na sixth sense. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Maisie, siguradong hindi niya bibitawan si Nolan. Miss Summers, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ayos ka lang. Nagkunwaring walang alam si Maisie. Ngumiti si Rowena na parang wala lang. Kung lubos mong pinahahalagahan ang iyong relasyon kay Nolan, sana ay pahalagahan mo ito. Huwag kang mag-alala, Miss Summers. Hindi ko hahayaan ang ibang babae na magkaroon ng pagkakataon. Kahit sino pang babae kasama si Rowena. Nilagpasan siya ni Maisie. Nasiyahan siya nang makita ang ekspresyon nito. Lalong nanlamig ang mukha ni Rowena at naging masama. Napakaswerte ng babaeng ito na kahit isang ahas ay hindi siya kayang patayin. Kaya nga nawala sa kanya ang walang kwentang babaeng iyon na si Winona, pero naisip ba talaga niya na mapipigilan niya itong mahalin si Nolan? Inilabas ni Rowena ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe, "Tingnan ang Vanderbilts, ASAP." Ibaba na ni Maisie ang kanyang mga resulta, ngunit nabangga si Nolan at Hans sa hagdan. Nang makita ni Hans si Maisie, nagigilty siya at gumawa ng dahilan para umalis. Tila may narinig si Nolan na kawili-wili at mukhang tuwang-tuwa. Umakbang siya gamit ang kanyang tuwid at mahabang binti, isang hakbang, dalawang hakbang. Nontog si Maisie na nakatalikod sa pader sa likod niya. Inakbayan siya ng lalaki at tumawa ng malakas. "Ipinakita mo kay Rowena kung sino ang amo, di ba?" Walang sinabi si Maisie. "Sabi na in love ka sa akin." Tahimik pa rin si Maisie. "At hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng ibang babae." Napakaganda ng kanyang mababang boses habang nakapalibot sa kanya ang kanyang male hormones. Mamantong hininga si Maisie at umirap. "Nagbibiro lang ako. Hindi ko kinaya ang pagiging mayabang niya, kaya iyon ang dahilan kung bakit nawala si Hans." Siya ang nagre-report. Nagtaas ng kilay si Nolan. "Ibig mo bang sabihin ang sinabi mo?" Hindi siya nakikinig sa paliwanag niya. Pinakalma ni Maisie ang kanyang tono. "Bakit ka excited?" Nang sinusubukan niyang tumakas, isang braso ang yamakap sa kanya pabalik sa kanyang mga bisig. "Sagutin mo ako, Nolan, nasa ground floor tayo." "Huwag." Umaasa si Maisie na walang lalabas sa sandaling iyon. "Sige, alam kong nahihiya ka. Titigil na ako sa pagtatanong." Kinulo ni Nolan ang kanyang buhok at ngumisi. "Siseryosohin ko ang sinabi mo." Tuwang-tuwa siya na aminin nito na in love siya at hindi na niya bibigyan ng pagkakataon ng ibang babae. "Kumusta ang mga resulta?" Iniba ni Nolan ang usapan at tiningnan ang kanyang mga resulta. Ngumiti siya at sinabing, "Not bad at all. Bibigyan kita ng malaking gantimpala sa pagsusumikap mo para sa akin." Ibinalik ni Maisie ang dokumento at sinabi sa mahinang boses, "Walang sino man ang gusto ng iyong gantimpala." Walang magawa siyang ngumiti. Kailangan mong matutong tanggapin ang ibibigay ko sa iyo. Maliban sa mga anak natin, magiging pamilya mo ako balang araw bilang iyong legal na kasal na asawa." Pamilya. Muntik nang makalimutan ni Maisie na ang pagpapakasal kay Nolan ay nangangahulugan na bubuo siya ng pamilya, at magkakaroon ng kumpletong pamilya ang tatlong anak. Hindi na siya mag-iisa. Si Francisco, na hindi sinasadyang marinig, na nagtago sa likod ng dingding, ay mukhang gulat na gulat. Kabanata 302. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang itinutulak ng kanyang munting diyosa ay kasama na niya si Mr. Goldman at may mga anak na. Natalo siya dahil huli na niya itong nakilala. Sa underground freeway ng black market, isang babaeng may pulang buhok na naka-fishnet stockings ang naglakad palabas ng massage parlor kasama ang isang lalaki. Hindi niya nakalimutang halikan siya nang pinaalis niya ito. "Lenny, bumalik ka kaagad. Mamimiss kita." Papasok na ang babaeng mapula ang buhok nang makita niya ang isang babaeng nakamaskara sa hindi pangkaraniwang damit na naglalakad kasama ang dalawang lalaki. Tumingin siya sa maskara ng babae at ngumisi. "Pasensya na, hindi kami tumatanggap ng mga customer na babae. Pero okay naman ang dalawang hunk sa likod mo." Ang babaeng nakamaskara ay tumingin sa dalawang lalaki, at ang isa sa kanila ay nagtulak ng isang makapal na stack ng pera sa kamay ng babaeng may pulang buhok at nagtanong, "May babae ba dito na nagngangalang Willow?" Excited na binilang ng babaeng pula ang buhok ang pera. Ito ay $15,000. Ito ay kita na niya sa kalahating taon. Nang makitang nandoon sila para makita si Willow, ngumiti ang pulang buhok na babae. "Oo, andito siya. Isang buwan pa lang dito si Willow. Dadalhin ko siya agad." Hindi niya alam kung bakit gusto nila siyang makita, ngunit dahil kinuha niya ang kanilang pera, gagawin niya ang hinihiling ng mga ito.
Magagawa ng pera ang mga bagay sa underground scene. Nakatayo si Willow na naninigarilyo sa pintuan suot ang revealing na damit. Ang makapal na makeup na inilagay niya ng umaga ay bamalat sa tunay niyang mukha. Iniwan niya ang kanyang karangalan mula nang simulan niya itong gawin para mabuhay. Kinailangan niyang mabuhay. Ang tanging paraan para makatakas siya ay ang mabuhay. Willow, may bisita ka. Tinala ng babaeng pulang buhok ang 3 tao. Umakyat si Willow para batiin sila kahit ayaw niya. Nang makita niya ang babaeng nakamaskara na nakatayo sa pagitan ng 2 lalaki, nagulat siya. Ang massage parlor ay hindi kailanman kumuha ng mga babaeng kliyente. Bagamat nakilala na niya ang lahat ng uri ng sira-sirang karakter doon, wala pa siyang nakitang babae doon. Ang babaeng nakamaskara ay malamig na nagtanong, "Ikaw na si Willow?" Itinapon ni Willow ang sigarilyo sa ashtray sa trash can sa tabi niya nang marinig niyang kilala siya ng babae. "Ako nga," sagot ni Willow. Sabi ng babaeng nakamaskara, "Sa loob tayo mag-usap." Tinala silang 3 ni Willow sa kwarto niya. Ang babaeng nakamaskara ay nakaupo sa sopa, at ang 2 lalaki ay nakatayo sa tabi niya, hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng puot sa kanya. "Nabalitaan ko na kapatid mo si Maisie." Nang mabanggit si Maisie, sumili ang puot sa mga mata ni Willow. "Bakit? Kilala mo ba siya? Pinadala ka ba niya?" Nagtaas ng kamay ang babaeng nakamaskara. "Huwag kang mag-alala, Miss Vanderbilt. Galit ako sa babaeng iyon gaya mo." Tumigil si Willow, hindi sigurado kung dapat ba niya itong pagkatiwalaan. "Bakit ka nandito?" Tumawa ang babaeng nakamaskara. "Gusto mo bang umalis sa maruming lugar na ito?" Ang pag-alis sa lugar na ito ang tanging nasa isip ni Willow, ngunit hindi niya magawa. Ang babaeng ito, sa kabilang banda, "Matutulungan mo ba talaga akong makaalis dito?" Dahan-daang sinabi ng babae, "Kung sasabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Maisie, tutulungan kitang makaalis." Makalipas ang kalahating oras, umalis ang babaeng nakamaskara. Tinanggal niya ang maskara pagkasakay niya sa sasakyan at malamig na ngumiti. Hindi niya akalain na ang mama ni Maisie ay isang de arma. Hindi na niya kailangang kunin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay noon. Kinuha niya ang telepono. "Lolo, ako po, may kailangan akong sabihin sa'yo." Kabanata 303. Inimpake ni Maisie ang kanyang mga bag at umalis sa training camp. Naghihintay na si Nolan sa ibaba sa kanyang sasakyan. Dumating si Cherry para ihatid siya. Sabi niya habang hinihila ang kamay niya, "Maisie, can I go see you kapag bakasyon ko na?" Napangiti si Maisie. "Syempre, welcome ka sa anumang oras." Nang umalis siya sa kampo, tumingin siya sa malawak na larangan ng pagsasanay at tumalikod para sumakay sa kotse. Nang makita niyang nakatingin siya sa labas, pinaglaruan ni Nolan ang kanyang buhok. "Ayaw mo pang umalis?" Dahan-daang lumingon sa kanya si Maisie. "Nolan, may maitutulong ka ba sa akin?" Napahinto si Nolan. Iyon ang unang pagkakataong humingi siya ng tulong sa kanya. "Oo naman. Sabihin mo sa akin." Si Logan ay isang all-rounded talent, at sumuko siya sa kanyang pagtatasa dahil sa akin. "Maari mo bang tingnan kong? Gusto mo bang i-promote ko siya?" Napatingin si Nolan. Laging iniisip ni Maisie ang iba. Nakalimutan na ba niya ang sugat sa braso niya? Nag-cross arm si Maisie at umiwas ng tingin. "Paano ako maniniwala na tapat ka kung hindi mo ito magagawa?" Si Logan ay may karanasan at napakahusay. Kung mai-promote siya ni Nolan, bibigyan siya nito ng magandang pagkakataon. Hindi masyadong mahirap na ilagay ang kanyang pangalan sa impluwensya ni Nolan. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig, isang ngiti ang nananatili. "Depende yan kung paano mo ako susuhulan." Kumaibat ang pagdating ng labi ni Maisie. Napangiti siya matapos mag-isip ng kung ano-ano habang nakahiga sa mga bisig nito habang gumuguhit ng bilog sa dibdib nito gamit ang daliri. "Depende yan sa kung gaano kaayos mo ito magagawa." Nagdilim ang mga mata ni Nolan. Hinawakan niya ang daliri niya at hininaan ang boses. Huwag kang maglaro ng apoy, o kailangan kong hilingin kay Quincy na ihinto ang sasakyan." Kinagat ni Nolan ang kanyang tenga. Natuto si Z na maglaro ng madumi. Hindi niya matiyak kung kaya niyang pigilan ang sarili kahit 1 linggo pa siyang maging pari. Nagpumigla si Maisie na kumawala sa yakap niya at humimik. Double standards iyon. Bakit niya pinayagang samantalahin siya, ngunit hindi niya ito maibabalik? Teka, bakit niya naisip na ganon? Naka-poker face si Nolan at walang magawang ngumiti. "Magagawa mo lahat ng gusto mo kapag nakauwi na tayo." Walang sinabi si Maisie. Marahil ay nagnanais siya na ipagpatuloy niya ang pang-aakit sa kanya. Kinuha ni Nolan ang phone niya at tinawagan si Hans.
Ilagay ng isang kadit na nagngangalang Logan Heinrich sa listahan ng mga ipapadala sa punong tanggapan bilang isang prioridad. Ayusin na magawa sa linggong ito. Pagkatapos niyang i-end ang tawag ay lumingon siya kay Maisie na mukhang naghahanap ng compliment. Kamusta ang ginawa ko? Tuwang-tuwang itinaas ni Maisie ang kanyang hinlalaki. Natigilan si Nolan. Sa Goldman Mansion. Mommy, ang 3 kiddos na hindi nakita ang kanilang ina sa loob ng kalahating buwan ay naghihintay sa pintuan kasama ang mayordomo. Nagmamadali silang lumapit sa kanya nang makita siyang bumaba ng sasakyan. Yumuko si Maisie para yakapin silang lahat at tumingin sa kanila. Babies, na-miss niyo ba ako? Sabi ni Colton. Syempre. Tumanggaw si Waylon. Opo, Mommy, pamayat ka na. Tanong ni Daisy, hindi ka ba kumakain doon? Gumisi si Maisie habang tinatapik ang ulo nila. May gusto sana siyang sabihin pero napansin niyang naging bilog ang mukha ni Daisy. Kinurot niya ang pisngi niya. Tumaba ka habang wala ako. Nagpout si Daisy. Hindi ako tumaba. Nag-cross arms si Waylon at nagprotesta. Paanong hindi tayo tataba? Lagi tayo pinakakain ni Ninong Helios ng lobster. Kabanata 304. Walang sinabi si Maisie. Ang kanilang Ninong Helios. Ang galing talaga ng dalawang bastos na ito sa pambabala. Naglakad si Nolan kay Mr. Cheshire, na tumanggo at sinabing, Mr. Goldman, ilang oras nang naghihintay sa iyo si Elder Master Goldman sa study room. Sige, tumanggo si Nolan at sinabi sa kanya, dalhin mo sa baba ang mga bata. Dahan-daang tumayo si Maisie at hinayaan ang 3 at maglaro. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at naglakad papasok sa villa. Nang pumasok ang dalawa sa study room, naroon si Rowena kasama si Titus. Umupo si Titus sa likod ng mesa. Nanlamig ang mga mata ni Maisie na hindi alam kung bakit. Lolo, natapos na ni Maisie ang assessment at nakapasa. So tungkol sa kasal namin. Naninindigan ako sa pagtutol sa iyong kasal. Malamig ang mukha ni Nolan. Nag-backpaddling ka. Oo, nag-backpaddling ako. Hindi mo makakasama ang babaeng ito. Malaki ang pagbabago ng ugali ni Titus kay Maisie. Siya ay mas matatag kaysa sa kanya bago siya pumunta sa kampo. Hindi alam ni Maisie kung bakit niya ito tatanggihan ng husto. Natapos na niya ang kanyang misyon. Hindi man niya nakuha ang dagdag na 10 puntos, pumasa pa rin siya. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi at dahan-daang sinabi, Elder Master Goldman, hindi ko maintindihan kung bakit mo ito binabawi. Hindi niya kailangang pakasalan kaagad si Nolan, ngunit dahil ito ay isang kasunduan, dapat itong igalang. Ginawa niya ang kanyang bahagi, gumugol ng kalahating buwan sa kampo ng pagsasanay, at inilagay ang kanyang sarili sa panganib para makuha ang mga resulta para sa kanyang pagtatasa, ngunit ang matanda ay bumalik sa pagsagwan. Hinampes ni Titus ang mesa. Dahil ang iyong ina ay isang De Arma, ang anak ni Hernandez. Ang De Arma, lalong nanlamig ang ekspresyon ni Nolan. Paanong biglang nalaman iyon ng kanyang lolo? Naguguluhan si Maisie. Ano ang kinalaman nito sa kanyang ina at sa De Arma? Tumayo si Nolan sa harap ni Maisie para protektahan siya. Ang ina ni Maisie ay isang De Arma, ngunit siya ay isang Vanderbilt. Alam namin ni Dad ang tungkol dito. Nagbago ang mga mata ni Rowena. Alam ni Nolan at ng kanyang ama. Kaya tinutulungan nila siyang itago ito sa buong panahon. Tumayo si Titus, itinuro siya, at sumigaw, mahusay, alam mo na ang lahat at sinubukan mong itago ito sa akin. Lolo, kung mayroon kang pagtatangi laban sa De Arma dahil sa aking lolo sa tuhod, dapat mong kausapin si Hernandez tungkol dito. Walang kinalaman si Maisie sa De Arma. Walang kwenta kang bata, ang lakas ng loob mong suwayan ako. Alam mo na ang De Arma at kaming mga Goldman ay magkaaway. Nakalimutan mo na ba kung paano muntik nang mapatay ang iyong lolo sa tuhod dahil sa De Arma? Matigas si Titus, nagulat si Maisie. Ginawa iyon ng mga De Arma. Naka-square ang panga ni Nolan at mukhang seryoso. Ang lahat ng iyon ay nakaraan, mula sa iyong henerasyon, at walang kinalaman sa akin. Nang makita kung gaano tigas ang ulo ni Nolan, biglang dinampot ni Titus ang isang ashtray at inihagis sa kanyang direksyon. Tinakpan ni Rowena ang kanyang bibig. Nol, tumama ang ashtray sa mukha ni Nolan at nabasag ito nang bumagsak sa sahig. Namula ang mukha niya at nagsimula itong mamaga. Nolan. Pumilis ang tibok ng puso ni Maisie habang nagdidilim ang kanyang mga mata nang makitang sinaktan ni Titus si Nolan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamao niya. Elder Master Goldman, tama si Knowles. Kahit na mayroong isang bagay sa pagitan ng mga De Arma at ng mga Goldman, ito ay mula sa ibang henerasyon at walang kinalaman sa amin.
Kabanata 305. Nagulat si Rowena. How dare she go against Titus? Ha, ginalit niya ito ng husto. Iyon na ang katapusan niya. Ikaw, lumamlam ang mukha ni Titus. Galit na galit siya. Lumabas ka na ngayon. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie, tumangala, at malamig na sinabi, ang tanging babaeng gugustuhin kong pakasalan ay si Maisie. Nang makita siyang umalis ng hindi man lang lumilingon, naalala ni Titus kung gaano katigas ang ulo ng kanyang anak na si Nicholas nang gustong pakasalan si Natasha. Nagdilim ang kanyang mga mata. Bagamat ikinasal na ng kanyang anak si Natasha, pumayag naman siya kahit hindi siya masaya sa manugang na ito. Ito ay naiiba. Kahit na si Maisie ay isang Vanderbilt, mayroon siyang dugong de Arma na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang babaeng iyon ang magiging kamatayan niya. Naglamig ang puso ni Rowena. Ang impresyon niya sa pagsasabi kay Titus tungkol dito ay mapipigilan niya si Nolan na makasal kay Maisie, ngunit ninais ni Nolan na suwayan ang kanyang lolo sa halip na isuko ang babaeng iyon. Lolo, huwag kang mag-alala. Itinatali lang ng mga anak ni Miss Vanderbilt si Nolan. Ayaw lang niyang mawala ng ina ang mga bata. Oo, kung wala lang mga anak ang babaeng yun ay wala din siya dito. Mukhang seryoso si Titus. Humph, Goldman kami. Hindi namin kailangang mag-alala na hindi makahanap ng isang mabuting yaya. Para naman kay Maisie, hinding-hindi ko hahayaang magpakasal sa pamilya ang may dugong de Arma. Pagkasakay ni Nolan sa sasakyan, itinaas ni Maisie ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Nolan, hayaan mo akong makita ang iyong mukha. Tumalikod si Nolan at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Natigilan si Maisie. Nolan, yakap saglit. Niyakap niya ang malambot nitong katawan at ibinaon ang mukha sa leeg nito. Ang lalaking napakalakas sa harap ni Titus ay nagpapakita ng ganitong kahinaan sa kanya. Sa pag-iisip sa sinabi ni Titus, napakunot ang noo niya. Nolan, ang mga de Arma ba ay talagang katulad ng inilarawan ng iyong lolo? Iyon ay mula sa henerasyon ng aking lolo sa tuhod. Tumangala si Nolan sa kanya, marahang hinawakan ang kanyang mukha. Ang aking lolo sa tuhod ay sinumpa ang mga kaaway ng mga royal sa kaliwa, at ang de Arma noong panahong iyon ay isa sa mga pamilyang sumusuporta sa kaliwa. Hindi kailanman ninais ng aking ama na masangkot ako sa kung ano man ang kinasangkutan ng aking lolo sa tuhod, ngunit dahil naimpluwensyahan ng aking lolo sa tuhod si lolo, mayroon siyang pagkiling sa mga Maharlika, lalo na sa mga de Arma. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at tumingin sa ibaba. Pasensya na, Maisie. Itinago ko ito sa iyo dahil ayokong ma-stress ka tungkol dito. Para sa kanya, walang kinalaman sa kanila ang nangyari sa kanilang mga ninuno, kaya kahit sino pa si Maisie, sigurado siyang gusto niya ito. Saglit siyang tinignan ni Maisie, itinaas ang kamay, at bahagyang hinawakan ang sugat sa mukha nito. Aray, napabuga siya ng hangin at sumimangot. Masakit, Ze. Walang sinabi si Maisie. Ang mga babae ay talagang walang magawa nang ang mga lalaki ay nagsimulang kumilos ng malambot. Pinagdikit niya ang labi niya. Bumalik na tayo. Lalagyan ko ng gamot yan. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at ngumiti. Saan tayo makakabalik? Galit na galit ang matanda. Saan tayo pupunta? Natigilan si Maisie. Pagkatapos, ngumiti siya. Diba sabi mo may reward ka sa akin? Dalhin mo ako dito. Nagmaneho si Nolan palayo sa mansyon ng Goldman. Kabanata 306. Blue Bay, isang villa sa isang silk-stocking district. Napatingin si Maisie sa hanay ng mga pulang maple sa gilid ng kalsada sa bintana. Ang mga pulang kulay na dahon ng mga puno ng maple ay nagdagdag ng ugnayan ng buhay sa mga gusali sa kalye. Napapalibutan ng mga bundok at tubig ang mayamang distrito sa Baseburg. Matatagpuan ito malapit sa dalampasigan at may komportableng kapaligiran. Hindi lang iyon, ngunit mayroon itong magandang public transport network, kaya maraming mayayamang negosyante o celebrity ang piniling manatili doon. Hindi makapaniwalang tanong niya, Nolan, bakit mo ako dinala rito? Gayunpaman, hindi sumagot si Nolan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng sasakyan hanggang sa makarating sila sa isang 3,700 square feet detached villa. Ang looban ay puno ng mga mabulaklak na halaman at halaman. May isang malinaw na lawa na may malambot na landas na bato at isang nakasilong kahoy na pavilion sa pampang. Ang dalawang palapag na villa ay pininturahan ng mainit na dilaw na kulay. Mayroon itong simplistic na disenyo na nagbigay ng classy at majestic vibe. Bumaba si Maisie sa sasakyan kasama si Nolan, at nagtatakang tinitigan siya nito. Huwag mong sabihin sa akin na,
May ngiti na humihila sa pagdating ng mga labi ni Nolan habang sumagot, ito ang aming bagong kasal na bahay. Ang lugar na ito ay may magandang kapaligiran, at ito ang perpektong lugar para gugulin namin ang aming oras ng magkasama. Tayong dalawa lang. Nanginig ang labi ni Maisie, at nagtanong, tayong dalawa lang. Tiyakap siya ni Nolan mula sa likuran, ibinaba ang kanyang ulo, at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Ikakasal na tayo, kaya dapat ayusin muna natin ang ating relasyon. Ang tatay ko na ang bahala sa 3 bata. Gustong-gusto niya ang mga bata, kaya wala siyang gagawin sa kanila. Mag-focus muna tayo sa sarili natin. Mag-focus ka muna sa sarili natin. Walang ideya si Maisie kung bakit, ngunit wala siyang magandang pakiramdam tungkol dito. Bigla siyang sinandok ni Nolan mula sa lupa at pumasok sa villa. Nilagyan ng villa ng floor-to-ceiling window, na nag-aalok sa kanila ng malawak na tanawin ng malalim na asul na dagat. Nagkaroon din ng isang buong set ng mga kasangkapan sa villa. Bago pa natauhan si Maisie, pinahiga siya ni Nolan sa sopa. Nang malapit na itong sumandal sa kanya, itinulak siya ni Maisie at sinabing, ikaw, dapat mo munang gamutin ang sugat mo sa mukha. Pagpikit ng kanyang mga mata, tumawa si Nolan. Oo naman, hindi inaasahan ni Maisie na nakapaghanda rin si Nolan ng medical kit sa villa. Sa paghusga mula sa loob ng villa, sigurado siya na malamang na binili ni Nolan ang villa na ito matagal na ang nakalipas. Gumamit ng cotton swab si Maisie para ipahid ang pasa sa kanyang pisngi. Madilim at kulay ube ang pasa, at masasabi niya kung gaano siya kabigat na hinampis ni Titus ngayon. Humaba ang tingin ni Nolan sa babaeng gumagamot sa kanyang sugat ngayon. Umihip ang simoy ng dagat sa nakabukas na bintanang mula sahig hanggang kisame, at sumasayaw ang puting kurtina kasama ng mga edis ng hangin. Tumagos sa butas ng ilong niya ang masarap na amoy ng buhok nito, at mula sa anggulo ng paningin, kitang-kita niya ang cherry red na labi nito na bahagyang nakabuka. Malakas siyang napalunok ng 2 beses nang may bakas ng pagnanasa na tumawid sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang pisngi nito gamit ang daliri at ibinaba ang ulo para ilapat ang labi nito sa labi niya bago itinulak ito pababa sa sopa. Ma'am, Nolan, ang sugat mo. I missed you so much. Sabi ni Nolan habang hawak ang kamay niya. Sa sobrang inis ni Maisie ay namula ang mukha. God damn it, bakit kailangan niya akong samantalahin tuwing may pagkakataon siya? Hindi, Nolan, kailangan kong pumasok sa trabaho mamaya. Sinubukan ni Maisie na bumangon, ngunit hinigpitan siya ni Nolan sa yakap nito. Kinagat niya ang botones niya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot sa masamang paraan. Kailangan mong manatili sa akin habang nagpapagaling ako sa aking pinsala. Sa oras na magising si Maisie, dumilim na ang langit. Kung may natutunan siya ngayong tanghali, iyon ay hindi na niya dapat pakialaman ng isang lalaking matagal nang umiiwas sa pakikipagtalik. Kung hindi, siya ang makakakuha ng maikling endo-F ang stick. Nakatali sa kumot, naglakad siya papunta sa aparador. Gayunpaman, nang buksan niya ang aparador, puno ito ng mga kamisete ng lalaki at mga custom-made na suit. Wala siyang maisuot. Nang sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Nolan noong hapon, nagngangalit siya at sumigaw sa loob-loob, kusa itong ginawa ng demonyong anak ng isang bitch na iyon. Naghahanda si Nolan ng hapunan sa kusina. Pagbaba ni Maisie sa banyo ay nakatsinelas, bumigay ang tiyan at umungol ng maamoy niya ang halimuyak na lumalabas sa kusina. Kabanata 307. Ibinaling ni Nolan ang kanyang ulo upang tingnan siya, at pagkatapos ay napatulala siya. Suot ni Maisie ang kanyang puting sando na halos hindi makatakip sa kanyang mga hita. Ang kanyang mahabang buhok ay humakbang pababa sa kanyang likuran, at ang maluwag na manggas ay ganap na natatakpan ang kanyang mga kamay. Iniwan niyang bahagyang nakabukas ang kanyang kwelyo, na nagbigay kay Nolan ng pagkakataong masilip ang tanawin sa loob. Alam niyang isa itong malikot na maliit na sinta, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matinding pahirap sa kanya ang pagsuot ng shirt nito. Handa na ba ang hapunan, Nolan? Nagugutom na ako, sabi ni Maisie. Mahina niyang ibinagsak ang mga manggas habang umaakyat sa mesa para kumuha ng tubig. Pinilit ni Nolan ang kanyang dila at pinababa ang init. Lumapit siya kay Maisie at ikinulong ito sa kanyang yakap. Tinaas niya ang kanyang kilay, tinanong niya, nagugutom ka na naman. Nanginginig ang kamay ni Maisie na nakahawak sa baso. Nang tumunog ang kanyang tiyan ay napatawa si Nolan at ginulo ang kanyang buhok. Nagbibiro lang ako sa iyo. Nakahanda na ang hapunan. Tinala ni Nolan ang kanilang hapunan sa mesa. Naghanda siya ng sopas at isang plato ng spaghetti para sa kanilang dalawa.
Inangat ni Maisie ang ulo para tingnan ang lalaking nakaupo sa harapan niya. Kahit may sugat sa mukha, gwapo at regal pa rin ang itsura niya gaya ng dati. Kahit ngayon lang siya nagluluto ay parang walang kahit katiting na epekto ang mantika at dumi sa kanyang kagwapuhan. Tiwala si Maisie na dapat siyang sinta ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit siya ginawa sa kanya sa isang perpektong nilalang. Nolan, sinadya mong hindi ako pinaghandaan ng damit, tama? Nakapout na tanong niya habang pinupulot ang tinidor. Ang paglapit ng mga labi ni Nolan ay lumulutang paitaas, at sumagot siya, sinabi ko na sa iyo na narito ka para. Ingatan mo ako, ang pasyente, kasama. It has been half a month since I last went to the studio. I wonder how everything is going in the studio now, sabi ni Maisie. Nag-aalala siya na hindi makayanan ni Uncle Kennedy ang trabaho. Kinagat ni Nolan ang spaghetti at sinabing, huwag kang mag-alala. Noon pa man ay may nag-aalaga sa Soul Jewelry Studio. Nanginginig ang mga pilikmata ni Maisie. Kaya ikaw, hindi ka nababalik sa mansyon ng Goldman. Matagal ko nang gustong umalis, sagot ni Nolan, may ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Kung tutusin, hindi komportable para sa amin na gumawa ng isang bagay na maaaring gawin ng mag-asawa kapag may mga tagalabas sa paligid. Isang bagay na maaaring gawin ng mag-asawa. Hindi alam ni Maisie kung bakit, ngunit wala siyang magandang pakiramdam tungkol dito. Hindi alam ni Maisie kung paano niya nalampasan ang 3 araw at 3 gabi matapos siyang piliting manatili kay Nolan sa villa. Wala siyang lakas na bumangon sa kama, kaya dinala siya ni Nolan sa banyo sa kanyang mga bisig upang maligo. Wala nang pakialam si Maisie matapos silang dalawa na makita ang hubad na katawan ng isa't isa nitong nakaraang 3 araw. Hubad-hubad siyang dinala sa banyo at inilabas, nakabalot ng bath towel. Nakaupo sa gilid ng kama, pinahiga siya ni Nolan sa kandangan nito at ginamit ang hairdryer para patuyuan ang kanyang buhok. Pinasadahan niya ng mga daliri ang buhok nito. Makinis at malambot ang kanyang buhok, may bango ng shampoo. Halata na nag-effort siya sa pagpapanatili ng kanyang buhok dahil halos walang split ends. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo upang tingnan si Maisie, na ang mga mata ay lumalaban upang manatiling bukas at binagalan ang kanyang mga paggalaw. Tuluyan na niyang binitawan ang kanyang mga nakaraang preconceptions tungkol sa kanya at ibinaba ang kanyang bantay laban sa kanya. Hindi lang iyon, nakasanayan na rin niyang maging malapit sa kanya, at nagsimula pa siyang ipakita ang kanyang pagkababae sa harap nito. Kung bibigyan siya ng kakayahang ihinto ang oras, pipigilan niya ito sa sandaling iyon. Biglang nagring ang phone niya, at napabangon si Maisie. Nang makita ni Nolan na ang kanyang ama ang tumatawag, sinagot niya ang tawag, oo. Tumakas ka ba sa bahay kasama ang iyong asawa? Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay upang kuskusin ang gitna ng kanyang mga kilay at sumagot, kakalabas lang namin ng mansyon. Umirap si Nicholas at sinabing, ibigay ang telepono kay Zay. Inabot ni Nolan ang telepono kay Maisie, at natigilan si Maisie. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumapit siya at kinuha ang telepono. Mr. Goldman, nalaman ko na ang buong kwento. Sana mapatawad mo ang lolo ni Nolan. Alam kong napakatigas ng ulo niya, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kalalim na pagkiling sa mga royal, lalo na sa pamilya de Arma. Hininaan ni Nicholas ang boses at nagpatuloy. Bagaman ang iyong ina ay isa sa mga de Armas, hindi mo maaaring katawanin ang mga de Armas. Ang bagay na nangyari sa pagitan ng de Armas at ng Goldmans ay isang bagay ng nakaraan. Don't worry, I will always support you guys. Kalaban ka man ng lolo niya, ikaw ang nag-iisang manugang na sinasang ayunan ko. Kabanata 308, dahil walang gusto si Nolan kundi ikaw, sana kahit anong mangyari manatili ka sa tabi niya magpakailanman. Natigilan si Maisie. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay ipinagkakatiwala ni Mr. Goldman Sr. ang kinabukasan ng kanyang anak sa kanya. Pinilit niyang ngumiti at sumagot, huwag kang mag-alala, Mr. Goldman. Ako, tumingin siya kay Nolan, na, tahimik at masunuring umupo, sa tabi niya bago nagpatuloy, hindi ko siya pababayaan. Bahagyang nagtaas ng kilay si Nolan. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang kanyang ama ay labis na nag-aalala tungkol sa mga bagay sa pagitan nila ni Maisie, naisip niya na dapat niya itong tretuhin ng mas mabuti sa susunod. Tumanggaw si Nicholas bilang kasiyahan at sumagot, good. Ako na ang bahala sa lolo niya. Sa inyo naman, maglaan lang kayo ng oras at magsaya sa inyong buhay. Sigurado akong matatanggap ka rin ng lolo niya balang araw. Pagkatapos nilang mag-usap, ibinalik ni Maisie ang telepono kay Nolan.
Nakangiting parang pasang Cheshire, hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga braso at sinabing, narinig mo ba iyon? Hinihiling ng tatay ko na manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Kumunat ang noo ni Maisie at hinampis ng mahina ang balikat niya gamit ang kamao. Wag mo munang unahin ang sarili mo. Totoo na nangako ako kay Mr. Goldman, pero kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa akin, kukunin ko ang mga bata at magpakasal sa ibang lalaki. Magpakasal sa ibang lalaki, napatulala si Nolan. Nang mamulat siya, napuno ng emosyon at tuwa ang kanyang puso. Hindi pa man sila engaged sa isa't isa ay tanggap na niya na asawa niya ito. Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay at siniil ng halik sa likod ng kanyang kamay. Sa mahinang boses, sinabi niya, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Pagkaraang, magpagaling, ni Nolan sa loob ng ilang araw, hamupa na ang pasa sa kanyang pisngi. Sinuot niya ang blazer sa braso at bumaba ng hagdan patungo sa kusina. Samaandal siya sa dingding at tinignan ang balingkinitang figure sa kusina. Bahagyang umangat ang labas ng kanyang bibig. Hindi napansin ni Maisie na may nakatayo sa likuran niya. Matapos niyang bawasan ang init, nabangga niya ang isang mahigpit na yakap. Bago pa siya makapagsalita ay ibinabana ng taong iyon ang ulo niya at hinalikan siya. Ma'am, Nolan, itigil mo na. Sinubukan ni Maisie na magpumiglas para sa kanyang kalayaan habang idiniin siya ni Nolan sa pader. Dahan-dahan, unti-unting nawawala ang sarili sa halik. Noong una, gusto lang siyang halikan ni Nolan, ngunit habang pinalalim niya ang halik, nakuha ng kanyang pagnanasa ang pinakamahusay sa kanya. Tumunog ang doorbell at ibinalik sa realidad si Maisie. Namula ang mukha niya at tinulak siya palayo. Dapat ang delivery guy ang dumating para maghatid ng mga damit. Saktong sasagutin na niya ang pinto, hinayla siya ni Nolan pabalik at ibinalot sa kanya ang blazer. Hindi ako papayag na sagutin mo ang pinto nang nakasuot ng ganito. Ayos lang kung babae, pero paano kung lalaki? Tukutin niya ang mga mata nila. Noon lang napagtanto ni Maisie na suot niya ang kamiseta ni Nolan ngunit hindi ba't siya ang pangunahing salarin na naging dahilan upang siya ay walang damit na maisuot. Nakatitig sa kanya, sinuot niya ang kanyang jacket at naglakad papunta sa pinto. May isang babaeng nakauniporme sa labas ng pinto. Napangiti si Maisie, sinabi niya, ikaw si Mrs. Goldman, tama. Si Mr. Goldman ay nag-order ng lahat ng limitadong piraso mula sa aming tindahan para sa iyo, at dinala namin ang mga ito sa iyo ngayon. Bago pa makasagot si Maisie, lumapit si Nolan sa kanya, ipinulupot ang braso sa balikat nito, at diretsyong sinabi sa kanila, pasukin mo sila. Inutusan ng babaeng tindero ang kanyang mga tao na magdala ng malalaki at maliliit na hardcover na mga bag na regalo sa sala. Inilagay ang mga ito sa buong mesa, at mayroong kahit isang dosenang set. Kung titingnan ang logo, lahat sila ay mga international na luxury brand tulad ng T&M, Armani, Tia, ST, at iba pa. Natigilan si Maisie. Alam niyang mayaman si Nolan dahil kaya niyang bumili ng villa nang hindi kumukupas, ngunit hindi niya inaasahan na bibili ito ng bagong batch ng mga damit para sa kanya sa halip na dalhin ito mula sa Goldman Mansion. Kahit na mahilig siyang gumastos ng pera, hindi siya naglakas loob na gastusin ito sa ganitong paraan. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, lumapit si Nolan sa kanya at dinala siya sa kanyang mga bisig. Hinalikan niya ito sa pisngi at sinabing, hindi mo kailangang makonsensya. Lahat ng pera ko ay sayo. Maaari mong gastusin ito kung gusto mo. Kabanata 309. Sa wakas ay nakita na ni Maisie ang liwanag ngayon. Hindi katakataka na kahit magkano ang kinita niya, hindi pa rin sapat ang sinabi ng kanyang 3 anak. Siya ay tunay na mahirap kumpara sa isang kapitalista. Biglang nagring ang phone ni Nolan. Inilabas niya ang kanyang telepono, at ang tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang lolo. Hindi siya lumayo para sagutin ang telepono. Sa halip, kinuha niya ang telepono sa harap ni Maisie at sinabing, yes. Parang may sinabi si Titus, at sumeryoso ang mukha niya. Malamig nang umuso si Nolan at sumagot, ha, so nakikialam ka pa sa mga tao sa paligid ko ngayon. Nasaan si Quincy? Sumagot si Titus, pinadala ko si Quincy sa isang field trip. Anong problema? Hindi pa ba sapat ang kakayahan ni Rowena para punan siya? Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan matapos marinig ang sinabi ni Titus. Inilipat ni Titus si Quincy mula sa kanya at inayos na maging katulong niya si Rowena. Tila gusto ni Titus na bigyan ng pagkakataon si Rowena, at hindi niya ito nagustuhan. Ang Black Gold Group ay hindi ang night banquet. Wala kang karapatang gumawa ng ganoong arrangement.
Hindi natuwa si Titus na tumanggi si Nolan na sumunod sa kanyang ayos. Anya, let me make myself clear, you brat. Kung ayaw mong gumawa ako ng kahit ano sa Vanderbilts, mas mabuting hayaan mo si Rowena na manatili sa tabi mo at matuto mula sa iyo. Pagkatapos noon ay ibinabanan niya ang tawag. Ang mukha ni Nolan ay dumilim at lumalamig sa bawat segundong lumilipas. Nang maramdaman ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, lumapit si Maisie sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay na medyo nanlamig. Dahil pinipilit ng lolo mo na maging katulong mo si Rowena, tanggapin mo na lang. Hininaan niya ang boses niya at walang magawang ngumiti. Hindi ka ba talaga nag-aalala? Tinaas ni Maisie ang kanyang kilay at sumagot, kung hindi mo kayang labanan ang tukso, ibig sabihin ay dapat akong magpakasal sa ibang lalaki. Gusto mong magpakasal sa ibang lalaki? Tanong ni Nolan na nagngangalit ang mga ngipin. Hinailan niya ang kurbata nito, at sumili ang isang ngiti sa cherry lips nito, na lalong nagpang-akit sa kanya. Depende sa performance mo, tumawa si Nolan. Tila sa kanya ay ipinalibot niya ito sa kanyang daliri. Ang malikot na munting sinta. Sa isang coffee shop, nakapatong ang baba sa palad niya, kinagat ni Riley ang straw at tumingin kay Maisie. Akala ko na wala ka na pala, pumasok ka na pala sa training camp. Tumawa si Maisie, ngunit hindi siya nagsalita. Naisip niya na hindi niya dapat sabihin kay Riley ang lahat ng nangyari sa training camp. Pagkatapos ng lahat, si Riley ay hindi isang mahusay na tagapagtago ng lihim. At mayroong isang magandang pagkakataon na maaari niyang sabihin ito sa kanyang 3 anak. Oye, Zay, kanina pa ako tinatanong ni Mrs. Lucas tungkol sa iyo. Sa anumang kaso, tiyahin mo siya. Hindi mo ba talaga siya bibigyan ng pagkakataon? Tanong niya. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at sumagot, well, parang oras na para makilala ko itong Mrs. Lucas. Sa mansyon ng pamilya Lucas, pinuklat ni Larissa ang isang lumang photo album sa sala. She was so absorbed in that hindi na siya nag-react kahit nag-doorbell na. Isang katulong ang pumunta para sagutin ang pinto, ngunit si Riley lang ang kilala niya sa 2 babaeng nakatayo sa harap ng pinto, kaya nagtanong siya, Miss Burol. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nakauwi na ba si Mrs. Lucas? Oo, nasa bahay si Mrs. Lucas. Namiko ang katulong at gumawa ng paraan para sa kanila. Pumasok si Riley sa sala at nakangiting bumati, Mrs. Lucas. Isinara ni Larissa ang photo album nang marinig ang boses ni Riley. Nang may sasabihin pa sana siya ay natigilan siya nang makita niya si Maisie sa tabi ni Riley. Mrs. Lucas, gusto ka daw ni Zay, kaya dinala ko siya dito, sabi ni Riley habang hinihila ang manggas ni Maisie. Sinulyapan ni Maisie ang photo album sa kamay ni Larissa at mahinang nagtanong, Mrs. Lucas, nandito ako para magtanong sa iyo tungkol sa isang bagay. Mag-usap tayo sa pag-aaral, sabi ni Larissa habang tumatayo. Pumaling siya kay Riley at idinagdag, sa sala ka. Ipaalam mo na lang sa maid kung may kailangan ka. Tumanggaw si Riley. Sinundan ni Maisie si Larissa sa study. Hindi niya alam kung bakit hindi pinayagan ni Larissa si Riley na sumama sa kanila. Hindi kaya marinig ng mga tagalabas ang mga bagay na gusto niyang itanong. Kabanata 310. Umupo si Larissa sa couch. Tumingin siya kay Maisie at sinabing, maupo ka. Gusto mong magtanong tungkol sa nanay mo, hindi ba? Umupo si Maisie sa harapan ni Larissa pagkatapos niyang makuha ang kanyang permiso. Gusto nga niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang ina, kaya tumanggaw siya. Si Marina ang aking biological na kapatid, at kailangan kong sabihin, kamukha mo siya, sabi ni Larissa habang natatawa sa sarili. Kung kanina pa niya nakilala si Maisie, siguro hindi siya maniniwala kay Willow at iisipin pa talaga na ganoong klaseng tao si Maisie. Parang may naisip siya, nagtanong ulit siya, sinabi ba sa iyo ng nanay mo kung bakit siya pumunta sa Slikova? Umiling si Maisie. Natarante si Larissa nang makita niyang umiling-iling si Maisie. Hindi niya rin sinabi sa akin. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa bracelet ni Willow, hindi ko malalaman na pumunta siya sa Slikova. Hindi mo rin alam. Natigilan si Maisie. Majing si Larissa ay hindi alam kung bakit ang aking ina ay pumunta sa Slikova upang makatakas mula sa pamilya de Ama. Hindi mo naman kailangang magtaka. Nang umalis ang iyong ina sa bahay noong taong iyon, lagi kong iniisip na pupunta siya sa Morwich. Morwich. Natulala na naman si Maisie. Nagpunta ang nanay ko sa Morwich dati. Talking about Morwich, hindi ba galing sa Morwich si Mr. Lincoln? Ibinaba ang kanyang ulo, nagpatuloy si Larissa. Bago ko sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong ina, maaari mo bang sagutin muna ang isang tanong ko? Ano ito?
Sabi niya, ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Mr. Goldman mula sa Goldmans? Pinindot ni Larissa, sinalubong ni Maisie ang kanyang mga mata, at malabo niyang hulaan kung bakit ito tinatanong ni Larissa. Ibinuka niya ang kanyang mga labi at sumagot, sigurado akong alam mo na ang sagot, di ba? Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang mga anak kay Nolan, at ang tanging kulang na lang ngayon ay ang seremonya ng kasal. Seremonya ng kasal. Sa totoo lang, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ideya na pakasalan siya. Naging matigas ang mukha ni Larissa nang mapansin ang pamumula ng pisngi ni Maisie. Sa tingin niya ay halatang nahulog na si Maisie kay Nolan. Pagkatapos maibalik ni Maisie ang sarili sa realidad, sinabi niya, nasagot ko na ang tanong mo, Mrs. Lucas. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa aking ina ngayon? Bakit niya iiwan ang pamilya de Arma? Hindi lamang iyon, ngunit napunta pa siya hanggang sa itinapon ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang maharlika sa Stoslow, pinalitan ang kanyang pangalan, at naninirahan sa pag-iisa sa Slekova. Ibinaba ni Larissa ang ulo. May malungkot na ekspresyon sa mukha niya, at medyo natagalan bago siya muling nagsalita. May sakit siya, mahinang sabi niya. Cancer ba iyon? Tanong ni Maisie. Natigilan si Larissa, tapos umiling siya. Kakaiba ang sakit ng nanay mo. Maayos naman siya bago umalis sa pamilya de Arma. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina ay naging kasing fit ng isang violin bago umalis sa pamilya de Arma. Tapos, isang araw, napansin niyang umuubo ng dugo ang kapatid niya. Gusto sana niyang sabihin sa kanilang ama ang tungkol dito, ngunit pinakiusapan siya ng kanyang kapatid na babae na huwag. Sinabi sa kanya ni Marina na ayaw niyang mag-alala ang kanilang ama. Gumiti ng mapait si Larissa at nagpatuloy. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang mali sa kanya hanggang sa mag-iwan siya ng liham at piniling pumunta sa Morwich kasama si Strix. Strix, napatulala na tanong ni Maisie, sino si Strix? Bahagyang ngumiti si Larissa at sumagot, boyfriend siya ng nanay mo. Bahagyang nanginig ang pilikmata ni Maisie. Ang kanyang ama ay nagsabi na ang kanyang ina ay palaging may isang tao sa kanyang puso, at ang taong iyon ay hindi siya, ngunit itong, Strix, na binanggit ni Larissa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang ina ay namatay dahil sa cancer. Hindi kaya alam ng kanyang ama ang tunay na dinaranas ng kanyang ina. By the way, Mrs. Lucas, alam mo ba ang away ng Goldmans at de Arma family? Bakit sasabihin ng lolo ni Nolan na isang tao mula sa pamilya de Arma ang muntik nang pumatay sa lolo ni Nolan? Talaga bang ginawa ng pamilya de Arma ang ganoong bagay noon? Humaba ang mukha ni Larissa. Huminto siya sandali bago sumagot, dapat mong tanungin ang iyong lolo tungkol dito. Hindi ako pinapayagan ng lolo mo na makialam sa mga gawain ng pamilya de Arma. Kaya kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa away sa pagitan ng mga Goldman at de Armas, dapat kang pumunta sa kanya.